last LCPF ay kami pala ay nag-attend din sa Bulacan. And I am very grateful na kahit medyo mahirap ang biyahe, pero nakaka-attend kami ng mga activities ng LCPF. May kasama akong anim pa na taga Batangas, alas 4 missing, 4:30, dumating sa Grand Terminal, hindi napunta ng first trip, pero lagi ang Panginoon ay matapat dahil ang aming napunta na sasakyan ay yung bus na galing Grand Terminal diretso sa East and North. Dati kasi yung route ko ay Magallanes, sasakay ng MRT at bumaba dito at sasakay ulit. Praise God! Hindi kami masyadong nahihirapan. Pag-beauty pa rin kahit medyo malayo ang pagbiyahe. Praise God! Yun ang Panginoon. Ngayong umaga, nagpapasalamat ako kay Lord sa pagbigay sa akin ng opportunity para makashare sa ito ng salita ng Panginoon ng Christmas celebration at salamat kay Lord sa bawat presensya ng bawat isa. Nahalata ba ninyo, naka-observe kayo na mga exchange gift natin lagi rin may mga senaryo na tulad nito. So nangyari, halimbawa, isang tao sa exchange gift nagbigay sa partner niya ng sabon, isang box na sabon, pero ang ibinigay sa kanya ay isang pantalon. Ito naman yung isa ay nagbigay ng cellphone pero ang natanggal niya ay isang dosinang hammer. Kaya kung kaisipin mo, itong dalawang nakatanggap ay parang, I don't deserve. Parang hindi ako deserve. Dahil nagbigay ng malaki, pero maliit lang ang aking natanggap. Ito naman yung isa, parang hindi ako deserve. Kasi malaki ang naibigay ko, pero maliit lang ang natanggap ko. So parang ang isa ay galit, ang isa ay umiiyak dahil kahit maliit lang yung binigay niya, napakalaki ng natanggap. So our topic for today is gift to the undeserved. Regalo sa mga hindi karapat-dapat. Kung titingnan natin yung ating buhay bilang mga Kristiyano, ay hindi nga tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Gift. But first of all, gift giving is the tradition of every Filipino. Parang hindi na ito makukuha sa bawat isa sa atin. Kaya kung may Christmas party, may exchange gift. Pero dahil sa mga nangyayari na hindi maganda, so nagkakaroon na tayo ng wish list, o di kaya may presyo na para pantay-pantay ang matatanggap na regalo. Gift, regalo. First of all, we will study about this gift. What is gift? Ano bang description ng gift na sinabi sa akin o nabasa natin o ating pag-aralan? Mayroon tayong tinatawag ng promised gift. Yung ipinangako na regalo. Kung babasahin natin sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and he shall call his name Emmanuel. This is from Isaiah 7:14. This is the promise of God to humanity, that there will be a child that will be born, and he shall be called Emmanuel. And the fulfillment of this is in Matthew 1:23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and he shall call his name Emmanuel. Parang tingnan mo, napakalayo ng gap ng Isaiah to Matthew. And I've learned that it's about 700 years. 700 years ang tagal na nag-prophesy ito sa Isaiah, ngunit matupad ito sa Matthew. Imagine 700 years. But we know that the promise of God did not expire. Hindi nag-expire, hindi
hindi nawawala ng bisa, basta pangako ng Diyos, tinutupad niya kahit sa matagal at mahabang oras. He promised, and this promise is to have this child Emmanuel, which means God is with us. May isang tao pagbili ng Christmas card, sabi niya, 12 bibili kong Christmas cards. Bibigay ko ito sa aking mga friends. At sinulatan niya ng kanyang, may mga dedication kasi yun sa first weeks na Christmas card. May dedication to, and then love. Pinadala niya, 11 lang napadala niya, may natirang isa. Siguro ay nakaligtaan niya ibigay. 1 month after, nabigla siya, pinuwisan siya ng tulog. Dahil sa kanilang nabasa, na doon pala sa likuran pa ng card na yun, the last page, ay may message. At ang message niya, this is just to say, another gift is on the way. This is just to say, another gift is on the way. You could imagine the people na pinadala niya ay nag-antay ng matagal. Akala ng mga taong ito, totoo itong mensahe na may kasunod pa, pagkatapos ng Christmas cards, ay may kasunod pa mga regalo. Iyon ang pangako na napako. Pero ang pangako ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng isang tagapagligtas, ang Diyos na kasama natin sa ating buhay. This is the promise. Number 2 is what we call the free gift. Sa kanina sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kundi walang dapat na pagbalagin. Free gift. Pag sinasabing gift, libre yun. Pag nagbigay ka ng gift sa isang tao at binayaran niya, masasaktan ka at maiinsulto ka. Free gift. Itong regalo na ibinigay sa atin ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, binigyan tayo ng free gift. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At ito ay isang kaligtasan na ibinigay sa atin. It is the gift of God to us, a free gift because of the mercies of God. Regalo na binigay sa atin ng Panginoon sa ating bawat isa. At walang ibang regalo ito ay kundi si Kristus na ating Diyos at tagapagligtas. Libre ito! The only thing that you could do is to accept this free gift. You accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior as a free gift that was given to us by God. Bakit kung minsan feeling mo pag libreng regalo parang hindi mo masyadong na-appreciate at na-value? Dahil siguro ang tao sa ngayon ay nasanay niya kung magregalo ay talagang pinag-iirapan. Pero hindi. Sa Panginoon, ang regalo niya ay hindi. Pag minsan, pag sinasabing, halika dito, may regalo kami ibibigay sa iyo, libre. Naisip natin nagka-scam yun. Libre. Parang na-scam ikaw dahil libre. Pero hindi. Ang regalo libre na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi ito scam. It is intentionally given for you. Ibinigay ito sa iyo at ito ay ang buhay na walang hanggan na makikita lamang kay Kristo Kristos. It is by grace you have been saved. Pag sinasabing grace, biyaya. At may acrostic ito, grace, God's reward at Christ's expense. No? Regalo ng Diyos sa atin na ito ay binayaran ng ating Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. At ito yung appreciation natin ng mga mananampalataya dahil ang biyayang ito na binigay ng Diyos sa atin ay ang Diyos ang nag-initiate ito, intentionally na binigay sa iyo by His grace by giving His Son, the Lord Jesus Christ. Because in 1 Peter 1:18, you were redeemed by
sinapos niyo na dahil ito ay libre na ibinigay. And for all those who wants to accept this free gift is no longer under condemnation of God. It's no longer under the punishment of hell because eternal life has been provided to you. Libre ito na ibinigay sa atin. Pero ito yata ang libre na palaging hindi iniintindi at hindi binibigyan halaga ng Panginoon. Ang Panginoon. Itong libre na parang hindi binibigyan pansin ng tao. Ito yung libre na wala, parang hindi masyadong na-appreciate ng tao. Pero pag maintindihan natin kung gaano kalaki ang paghihirap na binigay ng ating Panginoon Kristo, then we will have this eternal life that is given to you. To ask them. Tatanungin ko kayo. Have you come to your spiritual life where you know for certain that if you would die today, you would go to heaven? Dumating na ba bawat isa sa atin sa punto na kung tayo ay mamamatay, ay tayo nakakatiyang na makakapunta sa langit? Amen! Amen ba? Praise God! Huwag natin dudahan ang kaligtasan na mayroon tayo. Dahil ang kaligtasan ito ay taglay natin kailan iyon. Ang Biblia ay nagsasabi at nagbibigay ng katiyakan na ang kaligtasan ay tatanggap natin. John 1:12, but as many as receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Kung minsan, may mga questionable buhay ang Kristiyano. Sabihin natin, nakatanggap na ako kay Lord, pero bakit PSTU pa rin ako? Alam niyo yung PSTU? Balik sa dating ugali. Is there something wrong with me? Nakatanggap na ako sa Panginoon, pero bakit na ang struggle ko? Bakit ang buhay ko parang hindi ko nakita ang transformation ng buhay ko? Mga kapatid, ang pagtanggap sa Panginoon, usually we believe pagtaas ng kamay. Tinanggap ng Panginoon pagtaas ng kamay. Pupunta ka sa gitna. Naiyak ka pa dahil you are so very emotional. Pero bakit balik pa rin tayo sa dati nating buhay? Sabi ng Revelation 3:20, ang totoong pagtanggap sa Panginoon, hindi lamang na mabasa sa pagtaas ng kamay o pag-iyak. Kundi ang sabi niya, Revelation 3:20, Jesus is knocking at the door of your heart. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso at kung mapapasukin mo siya, iyon ang totoong pagtanggap. Dahil kaya lumasa ng kamay, kung sarado ang puso mo, walang totoong pagtanggap. Kahit umiiyak ka pa at sarado ang puso mo, walang conversion at transformation na mangyayari. Kaya ang gagawin natin, papasukin natin, imbitahan natin ang ating Panginoon Kristo sa ating puso. Hindi lang sa pagtaas ng kamay, hindi lang sa papunta sa gitna, kundi yung full-heartedly accepted the Lord in your heart. Ang sabi niya, papasok siya at magiging kasama niya as a fellowship, as a great fellowship with the Lord. Unang paraan para tayo ay makapunta sa langit ay pagtanggap. Not only by raising the hands, but being emotional, but by allowing the Lord to enter your heart. That is the true acceptance and receiving. Pangalawa, not only by receiving, but by believing. Pananampalataya. Ang pananampalataya ang siyang nagdadala sa atin ng susi itong papunta sa langit. Pero according to the study of the evangelistic scholars, as I want to share with you, may iba't ibang klaseng pananampalataya at ang iba hindi matatanggap sa langit na pananampalataya. Bakit? Ang demonyo mismo ay nanampalataya din at nangangatalpa. Kaya may mga pananampalataya na hindi sapat na sasabihin mo, nanampalataya ako. Bakit? Ito, ang demonyo ay meron din pananampalataya, meron siyang intellectual faith, intellectual asset na marami siyang alam tungkol kay Jesus. One time, mayroong dinidemon possess, ang sabi ng demon, you are the Son of the living God. Alam niya, kilala niya si Kristo, pero hanggang isip lang. Wala
walang pagsuko ng buhay. So, this is the kind of faith, intellectual faith that cannot allow you to enter into heaven just by knowing. By having the knowledge cannot let you enter into heaven. Intellectual faith cannot guarantee you to go to heaven. The second is the temporal faith. What is this temporal faith? A temporal faith cannot also guarantee you to go to heaven. Why? Ito yung temporal faith na sinasabi, kung may problema ka, tumatawag ka sa Diyos. Pag wala kang problema, okay lang buhay mo. Pag ikaw ay may sakit, lalapit ka sa Diyos. Pag wala sakit, okay lang sa Diyos. Ayan ang sinasabi na, pag may problema ka, Diyos to Diyos ko. Pero pag wala nang problema, this to this ko. This is temporal faith. Hindi ito makakapasok sa langit, pero mananampalataya din siya. Bakit? Kung kailan mo lang kailangan ng Diyos, saka ka lang lalapit sa Kanya. Pero ang totoong pananampalataya, nakukuan dito. The real faith is like you are sitting down, nakaupo ikaw, lahat ng weight mo, ibinigay mo. Lahat ng mayroon ka, ibinigay mo tulad ng nakaupo ka. Nagtiwala ikaw na ang lahat ng bigat mo ay ibinigay mo sa kay Lord, lahat mo sa buhay, ibinigay mo sa Panginoon. Kasalanan, kahinaan, mga lumipas na panahon sa buhay mo na kung saan ay nakaranas na ng matinding kahirapan. All, everything, wala ka nang itinira sa buhay mo. Kundi binigay mo na sa Panginoon, ito yung totoong pananampalataya. At ito ang pananampalataya na makakapasok sa langit. By giving your all to the Lord Jesus Christ. Let's examine ourselves. Baka may mga intellectual faith pa tayo diyan, nakala natin iyon ang makakapasok sa langit. Baka may temporal faith pa tayo, nakala natin iyon ang makakapasok sa langit. Hindi. The real faith is by giving completely your whole life to the Lord Jesus Christ. At anong sabi? If you will receive by opening your heart to the Lord, and if you will believe, not intellectual, not temporal, but the real faith, anong sabi niya? You will be given the authority to become the Son of God. Simple lang mga kapatid. Pag magtagumpalan tayo makapunta sa langit, pagtanggap, pagbukas ng puso, pananampalataya na totoo, hindi naiasa sa tulungan, hindi naiasa sa pangyayari, hindi yung pagtitiwala ng totoong buhay sa Panginoon. And what is the guarantee? You will become a child of God. Kailan ninyo nagawa ito? Ilang bang birthday ninyo? Sino dito yung isa ang birthday? Sino dito dalawa ang birthday? Sino dito isa ang birthday? Sino dito dalawa ang birthday? Amen. Hindi ko alam kung sino talaga. Pero mga kapatid, Ito na edisyon natin. pag isa na ang birthday mo, Balik po. punta ka sa impyerno. Nang sinabi sa John 3, you must be born again, it speaks about that it is a dealing of two birthdays in your life. Dapat dalawang birthday ninyo. Sorry. Kailan yun? You must be born of water and you must be born of the Spirit. Born of water, dahil Okay. nang ipinanganak ng iyong ina, ay pumutok ang iyong, panubigan, water bag. Ipinanganak ka sa pamilya ng iyong nanay. That is your first birthday. At another birthday, when you receive the Lord Jesus Christ, opening your heart and believing in the real faith that you have, and then you are the Son of God,
Because if you are not born again, if you don't have two birthdays in life, you cannot enter and you cannot see the kingdom of God. Tatanungin mo, kailan ka nagkaroon ng second birthday? Ang iba, tanda pa. Nang ipinanganak o nang tinanggap nilang Panginoon, tanda pa nila yung mga birthdays nila. Ang iba, hindi na. Pero alam mo yung pangyayari. So this is the gift that God has given to us. The second birthday that we have is a free gift given to you by receiving the Lord Jesus Christ and by believing the Lord Jesus Christ. And the free gift was given to you to become the Son of God. And the third is, it's a perfect gift. The promised gift, the Lord Jesus Christ is the promised gift to humanity. The free gift is the eternal life that was given to you through the Lord Jesus Christ. And the third is the perfect gift. Ano yung perfect gift? Imposible sa perfect. It is impossible for the perfect God who will give the imperfect gift. Kung perfect ang ating dakilang Diyos na nagbibigay, perfect din ang kanyang biyaya at regalong ibibigay sa atin. Di ba? Perfect siya kapag hindi perfect ang regalo niya. If He is a perfect God, it must be that His gift also is perfect. At wala nang ibang perfect gift na binigay siya, kundi ang ating Panginoon Kristo. He is the only one who is perfect. Perfect! Bakit perfect si Jesus Christ? Though He came into humanity, sabi niya dito, kahit siya ay nagkatawang tao, naranasan niya ang kahirapan at naranasan niya rin ang limitasyon ng bilang pagkatao. Pero isang bagay na hindi nagawa at nangyari kay Kristo, to maintain His perfectness is, He is with the people and He experienced the human feeling and emotion. Isa lang ang hindi nagawa at nangyari kay Kristo. Sabi nga, hindi siya Tugtugan natin. Hindi siya nagkasala. Kaya He is the perfect sacrifice at the perfect gift na karapat-dapat na ibigay ng ating Ama sa bawat isa sa atin. And His perfectness at ang kanyang pagka-perfecto ang dahilan na siya ang karapat-dapat na ialay upang bayaran ang ating kasalanan para na masatisfy at mabusog ang dakilang Ama sa hinahanap ng justice. In every sin there is a justice. Si Kristo ang siyang gumawa at sumunod para ng justice ay ma-serve sa atin para mapawalang sala tayo. Pinawalang sala tayo dahil tinubos na lang ni Kristo sa ating mga kasalanan as the perfect gift that comes from the Lord. Mga kapatid, ngayon, paano ma-reconcile natin itong the gift to the undeserved? Tayo ay mga di karapat-dapat. Sabi sa ating binasa kanina, sa Isaiah 1:18, come, let us reason together. Gusto ko Tagalog. Halin kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad. Napakaganda. Ang lahat ng mga iyan ay kahit kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y maging musilang sa kabutihan. This is the dealing of God to Judah and Jerusalem when they turned their back to the Lord. Nang sila'y tumalikod sa Panginoon, this is the call of the Lord to His people. Come, let us reason together. This moment, come. Let us settle the dispute. Kung ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na masasabing hindi ka karapat-dapat. You deserve to the gift. Dahil ikaw ay nakatanggap na sa Panginoon, you deserve. You no longer undeserved, but you are already deserve of the gift that God has given to you. Kaya salamat. Dahil kahit tayo makasalanan, dahil lumapit tayo sa Panginoon, ay ginawa tayong karapat-dapat sa harap ng Panginoon.
Daddy, hindi ngayon karapat-dapat. Bakit? One, we are going to serve people to the Lord Jesus Christ. Romans 5:10, Daddy, tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit ngayon ay kaibigan niya. Sabi niya sa Romans 5:10. Dati tayo kaaway, ngayon ay kaibigan. So we need where to serve people. 2 Corinthians 6:18, ako ang magiging ama ninyo at kayo ay maging anak ko. Hindi ba? Deserve na tayo dahil tinawag na tayo ng ating katilang ama na mga anak niya. And the third, dati kayo ay mga lipin, ngunit ngayon ay mga anak ko at tagapagmana ng kanyang kaharian. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kahit hindi tayo deserving, nagbago pa tayo, umili upang tanggapin siya natin doon sa tagapagligtas. Now, iba ng identity natin. Deserving na tayo na humarap sa Panginoon. Dahil hindi na tayo kaaway, kaibigan niya. Ang sabi na niya ay, dati hindi ko kayo mga anak, mga sinupa kayo, ngunit ngayon ay considered as sons and daughters. Dati mga libre, but now you are my son at the ear of the heaven that I have been with. Mga kapatid, ngayong umaga, thank you. Because the gift that we have received is the gift of eternal life that we are already deserved for that because we accepted the Lord and we believe in His name. Praise God. Tayo ay Okay, sige po. Gusto ko lang basahin yung ating certificate para po sa ating speaker this morning. Quezon Convention Baptist Fellowship Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Pastor Sarah D. Paalam to heartfelt gratitude. We honor your invaluable presence and inspiring words as our guest speaker at this special Christmas fellowship. Your warm, uplifting sharing has brought joy, hope, and renewed sense of the true meaning of Christmas to all who gathered here today. Your thoughtful messages have touched our hearts, strengthened our bonds as a community, and filled the celebration with love and spiritual life. This certificate is conferred on 6 days of December 2025 at Faith Baptist Church, Social Hall, Quezon City. Signed by our LCDF President, Engineer Benny Pintor, and Area Coordinating Minister, Pastor Jess Ray Forras.